Isa pa, magpalang hapon po sa ating lahat. Kami po'y nagagalak muli na tayo po'y makapagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Unang-una sa lahat po, nagpapasalamat kami sa Panginoon na sa 6 years din po na anniversary ng UMC Al-Ain ay ang Diyos mismo talagang nagbigay sa atin ng totoong pagsamba ng buhay. At nagpapasalamat kami dahil sa kanyang kabutihan na hindi po namin kayang express at igagap. Ito pong natin ngayon, pag-usapan natin ngayon, ay hango din po sa sermon. Sa June 2, si DS po ay nagbigay po talaga ng napakamagandang mensahe na galing sa Panginoon. Kaya glory to God po na ito po ay continuous lang. Una sa lahat, bago po simulan ang ating sermon, magpapasalamat po din po muna ako sa Panginoon at i-congratulate din po namin ang UMC Musapa Mission, kung saan nagsa-celebrate po sila ngayon ng kanilang 3rd year anniversary. Mula sa akin at sa aking pamilya, and in behalf of the United Methodist Church in Al-Ain, binabati po namin kayo ng happy, blessed 3rd year anniversary. At ang Diyos nawa ang magpala sa inyo, ipagkaloob ng Panginoon ang joy na hindi kayang ibigay ng mundo. Kaya mula sa inyong pastor, Pastor Dennis, mission pastors, Pastor Jonah, hanggang po sa mga members po, God bless po. Ang prayer po namin sa inyo ay sa susunod, kayo na din naman po ang magiging isang local church. Muli, happy, blessed anniversary po sa ating mga kapatid. Hindi ko na po patatagalin. Umpisa na po natin ang ating mensahe ngayon. Muli, sasabihin ko lang, nung nagbigay po si BDS siya po ang ating speaker nung sa 6 years anniversary na, June 2. Actually, yung celebration namin is September 4. Na-advance lang po namin kasi 5 years na naging mission church, then 1 year naging local church. Kaya 5 plus 6 po yun. So, revive, refocus, and be refined. Ito po yung mensahe na binigay. So, itong continuous natin. So, sa binasa po kanina, sa scripture reading, is nakalagay po sa Ezekiel 36:26. Ezekiel 36, verse 26. Basahin ko lang po muli. I will give you a new heart and a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. So, kung hihimay-himayin po natin yung prophetic na salita ng Panginoon, meron po isang salita dito na talagang nag-intik sa puso ko ba, nasasabihin ko, Lord, amazing ka naman. Kasi sabi ko, paano ko kaya dudugtungan to na ang ganda na po ng mensahe ng aming DS regarding about it. Isang hamon talaga, hindi lang sa church, pati yung sa mga na nakikinig at nakapanood ng video na yan. So, ito yung pinakamaganda sa Panginoon, hindi siya mawawalan ng mensahe. They are new every morning. Ito po yung salita na mensahe ng Panginoon na gusto natin ibahagi ngayong araw na to. The heart of stone. The heart of stone. So, elaborate lang po natin yung stone, Pag sinabi mong stone is, yun nga, bato sa Tagalog, means it is hard. Matigas siya. Meron na po ba kayo nakitang bato na malambot? Wala pa naman po siguro, Pag sinabing bato, matigas yan. At yung bato, of course, wala siyang buhay. Dead nga. May na dead stone. Walang buhay. So, eto rin, yung bato na yan, that depends upon yung cold siya or hot sa weather condition. Halimbawa, dito sa UAE, pag sinabi mong malamig yung panahon, hawakan mo yung bato, malamig din. Pag mainit naman yung panahon, lalong-lalo na ngayon, mainit din.
Kaya wala siyang ano ba, dahil sa patay siya, wala siyang temperatura na magsasabi sa kanya na ito yung gagawin ko. O ito yung temperatura na ngayon ako malamig or mainit. Wala. Kasi nga, bato nga eh. So, kasi yung mga elaboration ng bato, isipin nyo na lang na yan yung puso ng tao. The heart of stone. May kanta nga eh, di ba? Pusong bato. Kaya nakakatawa yung love song na yun. Pero parang may katotohanan, ano? Isipin mo yung pusong bato. Actually, kung babasahin po natin talaga yung Ezekiel 36, ang buong 36, ito po yung nakaugnay po dun sa mga Israelites. Na kung saan, they repeatedly sin against God. At ilang beses na nirescue sila ng Panginoon. Pero nung pag-rescue nun, uulitin na naman. Kaya hinahambing yung puso nila na parang pusong bato. Kaya nga. So, may prophetic naman na binigay ang Panginoon sa kanila. At i-apply natin yan bilang isang pangkasalukuyan natin sa panahon ngayon. So, let's discuss about this. Yung puso ng mga ng mga Israelites, kung bato siya, kung iahambing lang talaga natin in a literal way, rebellious rebellious na puso. Sipin mo pag natigas, may kasabihan mo, tigas ng puso mo. It means you have a rebellious heart. Ito yung bad news sa mga Israelites noong panahon. And if it's a rebellious heart, it's a stubborn heart. Stubborn siya. And then, dahil sa stubborn siya, manganganak na ng manganganak. Pride. Ano yung Tagalog sa pride? Pagyayabang? Parang ganito lang yun. Boastful din. Pagyayabang. Pagmamalaki at pagmamayabang. Rebellious, stubborn, pride, boastful. Konti lang yan eh. Pero kung isa-isahin natin yung mga ugali talaga, ay nga, hindi natin pa-spelling at hindi siguro kayang elaborate kung anong klaseng ugali na repeatedly sin against God. So, it is a bad news. Kasi kung tutusin, kung ganun yung puso mo, there is no hope na magbago yung tao, na magkaroon ng pagbabago ba? Sa mundo yun. But here's a good news about what God wants na gustong ipahiwatig sa mga Israelites noong unang panahon. Ezekiel 36 said, I will give you a new heart. Tingnan dito I will give you a new heart. Paano yun, Lord? Paano mo i-change yung pusong bato ng mga tao na to? Ito yung sinabi ng Panginoon. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Na nang binasa ko to, paano kaya ni Lord God? Anong milagrong gagawin mo na? Those stony heart ng mga tao na to, itatanggalin mo, bibigyan mo ng panibagong heart, which is flesh. I was thinking, flesh. Ano yung kaugnayan? Ito yung pinaka-mabisang pamaraan ng Panginoon pag nangungusak siya sa mga tao. Kasi sabi sa James, if anyone lacks wisdom, you should ask God. So, parati tayong magtatanong sa Panginoon, Lord, I always read the Bible. But ano ba talaga yung pinaka-mensahe mo, Panginoon? Hindi lang sa akin. Masishare ko rito sa mga tao na nakikinig. Here's the thing when He said, I will give you a new heart, tapos I will remove your heart of stone, give you a heart of flesh. When we talk about flesh, yung heart of flesh, it is soft. Kanina it was hard. Now, i-change ng Panginoon, soft. So, meron tayong kasabihan ng mga Pilipino, malambot kasi ang puso niya. Ang ganda, no? Alam mo, yung tao na yan, grabe kung tumulong. Oo, kasi yung puso ng tao na yan, malambot. Hindi matigas. Imagine, yung katigasan ng puso ng mga Israelites noong panahon.
i-change ng Panginoon, a soft one, na pag soft siya, of course, it is living. Kanina patay yung puso na yun eh. Ngayon, meron ng umipintig na yung puso niya. Halimbawa na lang dati, kung wala kang pag-ibig, pag may nakita kang karelasyon mo, umibig ka. Diba? Parang umipintig na yung puso mo. Parang iba na yung galaw mo. Hindi na yung parang burakot ka parati. Hindi yung parang galit na galit ka sa mundo parati. Pero dahil sa meron ka ng pag-ibig, tumitingin na. Tibok-tibok ng puso na. Kaya sabi nga ng kapatid, kapag tumibok ang puso, ano mo na doon na cross? Wala ka nang magagawa kung hindi sundin dito. Sinasabi. So here's the thing. Tumitibok na. Means living. This heart is a compassionate heart. A heart that beats compassion. That pleases you, my Lord. And it's passionate. A passionate worship. Kung una, kung sakasakali na inimbita ka sa church, no? At yung puso mo parang bang nag-aalleluya, tapos parang allergic ka makarinig na Hallelujah, Hallelujah. Eh ngayon parang iba na. Parang ayaw mo na mali. Gustong-gusto mo na pumasok sa church, mag-Bible study. Yun yung mga prayer meeting, yung mga gathering, yung mga service ng Panginoon. Iba na yung puso mo. Hindi na yung kagaya na dati na konting ibig lang, gusto mo ipag-away. Pero ngayon, sa Diyos na lang natin. Mag-pray na lang natin. Amazing, Isipin mo yung puso na yun. Unang panahon ng Israelites. Binago ng Panginoon. God wants to have a purpose, a meaning. But God needs to change their heart. The heart that is a rebellious heart. The heart that is stubborn. The heart that is dead. The heart that really sin against God all the time. Kasi patay. A dead heart. But this is a good news. Isipin mo, kung yung Diyos, yung unang panahon, na kayang baguhin yung mga puso ng Israelites, siya rin ang Diyos ngayon. At siya rin ang Diyos na bukas. Kaya nasulat yun, kasi para tayo, kung kaya Panginoon na baguhin yung mga tao na yun, siguro naman, Lord, mababago din yung puso ko. At sigurado, pag pumunta ka sa Panginoon, gusto ko rin yan. Gusto ko rin ang puso na ganyan. Ayoko ng ganitong klaseng puso. Para bang walang kaugnayan sa iyo, Panginoon. At kung maging kaugnayan ako sa iyo, hindi may kaugnayan din ako sa ibang mga tao. Kaya ang sarap isipin na ang tao na yan, malambot ng puso na yan. Christian kasi yan. Amazing, Christian. So let's go back. Because the heart now has love. The love of God. It's not the love of the world. Yung love ng world is a selfish kind of love. Matigas pa rin yun. Isipin mo yung pagmamahal, gusto niyang pakabig. Pero yung mga tao talagang nananampalataya, naniniwala, at pinagsisilbihan ng Panginoon, may pag-ibig yung nagaling sa Panginoon. Isipin mo, gagawa ka ng masama at pag-pray mo ba? Di ba? Kakaiba ng klaseng puso. And the world could not explain it. But we can. We can. Mamaya, papaliwanag ko kung bakit. So, niremove na ng Panginoon. Pinalitan. No. Etong mga tao na to sa Israelites, they had sinned against God, at ang parusa sa kanila, nagkawatak-watak sila. Kawatak-watak. Pero ito yung pangako ng Panginoon. Hindi ginagawa ng Panginoon to para sa kanila, but ginather ng Panginoon sila, nilagay sila ng place sa Israel, sa Jerusalem. Kung gano'n na klaseng pamamaraan, hindi niya ginagawa dahil sa mababait ka, masasama ka eh. But ginawa niya, He said, for my name's sake, I'm doing it. Kasi ang Diyos pag nangako, hindi siya yung nangako na napapako. Ang tao lang gumagawa na yan. Oh, promise. Promise ka. Swear. Ganon ka pa.
Pero pagdating ng panahon, ang daming napapako. Ang Diyos, hindi. He is not a man. He will lie. He is a holy one. And there is no, pag sinabi nga ng Panginoon, I will promise to myself. Eh, tao, pag once na gusto mo talagang mapaniwalaan yung promise mo, sasabihin mo, pinapangako ko sa lola kong namatay na nung 6 years. O sa misis ko, sumpain man. May mga ganyan-ganyan lang. Nalalaman tayo, no? Pero ang Diyos sabi niya, I will promise to myself because there is no other higher than Him. He is God and He is holy. Kaya may pag-ibig. May pag-ibig, kapatid. So let's continue. Ito yung the best. And put a new spirit in you. Tinanggal yung puso muli. Stony heart. Nilagyan ng heart, that is flesh, that beats compassion, at a new spirit. Tama? If you want to have a heart that is a godly heart, we need to involve the Spirit. Because we can never have a godly heart unless we have the Spirit of God in us. In order to do so, we need Jesus Christ. We really need Jesus Christ. Kanina, nakaka-amaze yung sabi ni Pastor Dave Sablan. Ang Diyos daw po natin is hindi siya a lazy God. 24/7 talaga siyang nandun na susuporta, magbibigay ng blessing, protection, guide, dahil sa banal na Espiritu. At wala talagang mananampalataya na pag once na sinabi niya ang Diyos ay tunay at dapat sambahin ng Diyos nang sa Espiritu at katotohanan kung wala sa kanya yung banal na Espiritu. Kasi ang tunay na nananampalataya, naniniwala sa Panginoon, yun yung mga tao na nabubuhay sa kanya, kinabubuhay niya Diyos dahil ang banal na Espiritu sa kanya ay nananahan. At nai-experience niya yung kakaibang buhay na hindi kayang ibigay ng mundo. So, here's the thing that we need to understand. In order for us to have a new heart, that stony heart, tatanggalin, we need Jesus. Because we need yung spiritual ba na pagbabago sa buhay natin. Yung bang spiritual operation. Ang espiritu lang ang makakagawa niyan sa buhay natin. Now, let me end by a story. Pero isang lalaki daw, binata, nagyabang siya na ito yung mga story ng mga little children. Storybook ng mga little children. Nung nagyabang siya, sabi na, tingnan niyo yung puso ko. Yung puso ko is talagang shiny. Yung puso ko is walang makikita mong dumi. At yung puso ko, kumikinang na parang brilyante. Nung nakita ng mga tao, sinabi nung galing, ang ganda naman ang puso ng batang yan. Grabe, araw-araw na pinagmamalaki niya. Araw-araw na nandun niya sa public, tingnan mo yung puso. Kumikinang, walang kadumi-dumi, na parang diamante. Maya-maya, may isang matanda. Sabi niya na, wala yan sa puso ko. Yung puso mo, wala. Bakit? Ano pala yung puso mo? Gusto mo bang makita? Yung mga tao din naman is curious sa puso ng matanda. Sabi, sige, papakita ko. Nung nilabas, maduming crack, ibang maraming tagpi-tagpi yung puso niya. Tagtawanan sila ngayon. Sabi niya, anong pinagpakamalaki mo na, tingnan mo yung compare ng puso mo sa puso ko. Eto, kumikinang na parang brilyante. Eto yung puso mo, ang daming crack, ang daming tagpi-tagpi, tapos hindi pa siya yung pantay-pantang nilagay lang na ilang dikit ng super glue. Sabi niya, do you wanna know why? Yes, please. Alam mo ba, sinabi ko sa iyo na wala ang puso mo sa puso ko. At marami kang nakikitang crack at tagpi-tagpi.
Kasi the pieces of my heart, tinanggal ko at binigay ko sa mga taong mahal ko. At yung mga tao na yun, sinuklian ako ng kanilang pagmamahal din. The peace of their heart. Kaya nga lang, dahil sa hindi na siya sukat, yun yung mga peace ng mga heart ng ibang mga tao. I could feel that love, really feel that love, na yung mga tao na yun ay minahal din ako, kagaya ng pagmamahal ko sa kanila. Eh bakit may mga bukas-bukas ka? Yun yung peace of heart ko na binigay ko sa mga tao na yun. That I spent time with them, giving my love, and they did not reply back my love. Kaya, okay lang. Sa kanila pa rin yung puso mo. Now, young man, your heart may be shining. It's like a diamond. But if you don't experience love, your heart is useless. At that time, everybody cried. And this young man, nakita niya yung may butas. He took his heart. Tinanggal niya yung peace. Binigay niya sa matanda. And at that time, yung batang ito, he really felt the love. Kasi bakit? Nung tumitibok na yung puso ng matanda, nagcha-channel sa puso niya, ito pala yung pag-ibig. Mga kapatid, sa buhay natin, we need to give our heart to God. At kung yung puso natin na talagang hindi mo ma-explain, matigas na puso, ito yung solusyon. Para sa dalawang tao lang. Unang-una, kung nababatid mo sa sarili mo na makasalanan ka, at gusto mo ng pagbabago, now is the time that God will change that heart. Yung hamon ba? Give your heart to God, and He will give you a new heart, a new spirit, a heart that needs compassion, a heart that's passionate, and a love for others. Yun yung una. Pangalawa, kung may relasyon ka na sa Panginoon at binago na yung puso mo at papaling-paling ka, pabalik-balik ka, well, it's not yet too late. Kanina, yung sa testimony, sinabi na in-measure niya yung time na nagkaroon siya ng COVID. It is the time for rest, and she declutter her heart. Para bang kailangan lang linisin. Ganon yung puso ng paminsan ng mga mananampalataya eh. Medyo pag tinatamad, medyo nagdadry, paparimay lang ng Panginoon na linisan lang natin, alikabok lang yan. Dumadating tayo sa mga ganyan ng klaseng pamamaraan. Troubles, trials, sometimes persecution, na yung puso ba natin nadudurog. Sobrang dami ng problema, mapagsubok sa buhay natin. But that doesn't mean that it's not yung intact siya. Kasi yung puso na yun, it's the heart of God. There is a spirit in that. That is why we keep on loving and loving and loving. We can never understood love unless we love God. Because the love of God channels that love to others. Yun yung pagmamahal. At hindi maintindihan ng mundo yun. Yung mga mananampalataya lang nakakaintindi. Nagagawan ka ng masama, magmamahal ka pa rin. Tingnan mo si Christ. Inako na. When He was on the cross, He said, Father, forgive them. They do not know what they are doing. That's the heart of God that needs compassion. If you want that heart, surrender your life to Jesus Christ while you still have time. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Baraka Adonai.